In this video, i-recap lang natin yung naging mga resulta ng games noong June 13, 2025 sa PBA 49 season Philippine Cup. At yun yung second game, yun yung naging pinaka-main game ng doubleheader, pinaka-importanting game ng araw na iyon. At ang naging resulta nga ay nanalo ang Magnolia kontra TNT sa score na 88-83. Ano ba ang naging implikasyon nito sa Magnolia at sa TNT? Well, for Magnolia ay nakuha na nila ang twice to beat advantage dahil umakyat ang kanilang record sa 8-3 at talagang pinaghirapan talaga ng Magnolia itong panalong ito. Nagkaroon ng isang 16 to nothing run noong late in the third quarter hanggang sa early in the fourth quarter at naging malaking run yun na dahil doon ay nanaig ang Magnolia kontra sa TNT at dahil nga doon ay twice to beat na ang Magnolia after nagkaroon sila ng struggle no dito sa past few games, back-to-back losses. Natalo rin sila three of their last four games pero they won a game just in the nick of time. Kung kailan nila kailangan yung panalo ay nagawa nila iyon sa final day ng elimination round at dahil nga doon twice to beat na ang Magnolia. Si Xavier Lucero ang isa sa mga heroes ng game na ito. 24 points all around 8 rebounds, 5 assists, 3 steals at 1 block. Pero ang talagang naging storya na itong laban na ito ay ang performance na ni Rafi Rivis, no? Ang pinakamatandang active player ngayon sa PBA at 47 years old at quality minutes para kay Rafi Rivis, 4 points, 6 rebounds, 1 steal, 1 block in 12 minutes. Nabanggit natin yung 16 to nothing run kanina ay naglaro doon sa stretch na yon. Itong si Rafi Rivis, ang dami niyang contributions when it comes to rebounds and even yung pagiging screener. Actually, yun yung naging primary role niya doon sa game na to. No? Siya yung parang nag-i-screen para sa mga guards upang masimulan yung kanilang offense, yung kanilang pick and roll offense at yung iba pa nilang offense na kanilang in-execute noong fourth quarter at naging malaking bagay itong si Rafi Rivis doon sa role na yun at well, talagang pinakita niya yung kanyang pagkabeterano and dahil nga sa kanyang ginawa dun sa tangible and even the intangibles ay nagwagi nga itong Magnolia, a crucial win para sa kanila. And nabanggit natin yung rebounds ni Rafi Rivis, no? Nung fourth quarter talagang dinominate ng Magnolia yung rebound 17-12. In fact, meron nga isang stretch during the final 2 minutes of the game na tatlong sunod-sunod na offensive rebounds ang napulot ni Rafi Ribis at dahil doon ay naging pabor yung oras para sa Magnolia. Naubos yung clock ng naubos yung oras at dahil doon nakatulong para sa Magnolia na mapanatili yung kanilang kalamangan sa laro. So yun nga yung standings no Magnolia 8-3, twice to beat na sila. For TNT naman sumadsad sa 6-5 at dahil nga sa talong yun ay wala na silang twice to beat. So pagdating sa quarterfinals kailangan nilang manalo twice in order to advance to the semifinals. More on that no sa ating scenarios na videos na ating rin ipopost later. And ang tingin nyo sa pagkakakuha ng Magnolia ng twice to beat advantage? Anong masasabi nyo sa linaro ni Xavier Lucero at ni Rafi Ribis sa larong iyan? Just comment down below. Okay, in the first game na medyo no bearing no, but parang battle for pride. Nagwagi itong Phoenix kontra sa Blackwater sa score na 124-109. Both teams were coming off ano no, panalo no, galing sila sa panalo at they want to finish the conference or in this case their season with back-to-back wins pero ang Phoenix ang nakagawa ng feat na yon dahil nga sa score na 124-109 at nabanggit ka natin Phoenix ends season with back-to-back wins
Ang kanilang record ay 4-7 to close the Philippine Cup. At nakita niyo sa picture itong si Jason Perkins, he had a career high 39 points. Kasama na rin si Kenneth Taffin na may 29 sa larong ito. Yun nga yung record. Phoenix 4-7 at bumaba ang Blackwater sa 2-9, no? At masasabi natin na itong Phoenix, though hindi naging maganda yung kanilang season overall, but definitely a lot of promise lalo na dito kay Kai Balongay na talagang nag-flourish nung Philippine Cup. Nabanggit nga ni Coach Jamaica rin na nung first two conferences ay hindi masyadong nagamit nga itong si Kai Balongay dahil nga may mga import, but during the Philippine Cup pinatunayan ni Kai Balongay kung bakit siya nasa first round noong PBA season 49 draft. At isa si Kai Balongay sa naging revelation para sa Phoenix ngayong conference na ito. So, quick recap lang no, nung Philippine Cup standings as of June 13, 2025. Ito na po yung standings as of this hour, June 13, 2025. At makita natin na nasa top 2 itong NLEX at Magnolia followed by San Miguel in a share of third place with Barangay Ginebra at 7-3. Converge nasa panglima with 7-4. Rain or Shine 6-4. And then tied for 7 itong TNT and Meralco. Hindi pa po nako-consider po no itong yung mga tiebreakers like yung win over the other and yung mga quotient. And paulit-ulit natin sasabi na this is just to give you a picture no kung ilan ang win-loss record ng bawat kupunan. Yung tiebreaker darating din tayo diyan pag kumbaga kung naging final na yung team standings, but ito at least malakita niyo yung overall picture kung ilan ang panalo at ilan ang talo ng bawat kupunan. Okay, so yan na po yung ating recap ng games noong June 13, 2025. And ako po ulit si Ruben Terrado. Consider subscribing to our YouTube channel. And we will post some videos, no, yung mga scenarios. No, we will try to help you get a clear view of kung anong mangyayari entering the final game of the Philippine Cup elimination round. Kung nanalo ba si ganito, kung nanalo ba si ganyan, sino ang magna-number 1, sino ang magna-number 2, and everything. No? So, abangan niyo po yung ating mga series of videos. Basta lang po may time tayo. Ay try natin gawin yan dito sa ating YouTube channel. Okay. Maraming po salamat no, sa pagpapanood ninyo ng ating recap and we will see you next time.